si Patrick Tulfo sa Rapido ni Tulfo. Rapido ni Tulfo. Attorney, pinakamarami itong pinakamalaking problema natin, Makati Express. So sir, nabanggit mo na kayo na documentation lang boss, pero sir, may target na rin kayo kung kailan magsimula maglabas. Apo, yung kahapon po dun sa internal meeting namin, no, may dalawang critical document na lang po na ginaranti na naman po ng Bureau of Customs, no. And of course, very cooperative naman yung other agencies natin. Kailangan lang po namin ma-pull out sa kanila. So once ma-pull out po yung dalawang documents na yan, ang target po is to be able to pull it out within this week. Start pulling out next week na po. Alright. Attorney, samantalayin ko na, meron kaming reklamong natanggap kahapon. Siya daw po ay kinuha ng isang truck na apparently na kumbaga po ay nakuha ng customs para mag-deliver ng kahon. So, nalaman ko lang kahapon, sir, na we have to understand na hindi naman lahat madideliver nila Mr. Longares. Ano raw siya, sir, kinuha siya pahinante and he worked for 3 days. At hindi raw po siya binayaran ng may-ari ng truck, pati yung nung driver na nag-recruit sa kanya. Ang pangalan daw nung kanilang yung pinagkuhanan daw ng cargo, logistics cargo. Tapos yung sa Tagaytay Santa Rosa daw, sir, yung warehouse. Sige sir, i-locate namin yan sir at siguro pakiusapan namin yung logistics provider namin, no. Apo. Wag naman gano'n, no? Siyempre, Apo. fair din naman po yung... Kami naman po, alam na, naintindihan namin na tumutulong din sila. Yes. Pero may kabayaran din naman po kami binibigay kahit pa paano. Ayun po. Siguro po dapat po walang ganong mangyari. Ayun, alright. Anyway, partner. Kanta na ka pa, attorney? Wala naman, partner. Alright. Ako ay masaya ako na... Tuloy-tuloy na. Oo, ongoing, no? So, doon sa mga kababayan natin, yun na lang siguro, Attorney Maronilla, doon sa mga kababayan natin na hinihintay pa din, no? Patuloy na nagbe-message sa Rapido o kaya sa page ng Bureau of Customs. Ano po yung gusto nyo sabihin sa kanila kasi hindi naman tayo makakapagbigay ng konkretong number of days, no? Yes, Para kasi sa dami. ma-receive nila. Pag sinabi kasi natin in 2 weeks, baka umasa sila in 2 weeks ma-receive na. Totoo. So, ano na lang po yung pwede ninyo sabihin sa kanila na pwede nilang panghawakan na ma-receive nila in any kung ilang man days yan yung kanilang balikbayan box. Ma'am, nakikita naman po nila na di-deliver na po paunti-unti, no? Yun lang po talaga. Kasi hindi naman normal po yung sitwasyon din, no? Correct. Biglaan pong ganito kadami, no? In fact, kung i-handle po yan ng iilang logistics companies, even if ganito karami, at a normal situation, ma'am, no? At walang ganitong problema, sobrang matatagalan din. Kasi ang mga pinagpapadalan ho natin, unti-unti din nagpapadala yan. Yes. Pag nagpadala po kayo dyan at dumating po yan ng mga Oktubre, Disyembre pa lang ho natatanggap yan. So, ganun din ho yung proseso ngayon. Talagang medyo dating ho sa proseso at sa logistics, kahit na binibilis na natin, yun ho talaga yung pinakamabilis na natin na pwedeng gawin dahil ho sa meron ho talagang mga kailangan pagdaanan, no? Correct. At rest assured naman po kami talagang lahat ho na pwede naming improve para po mailabas na to at mai-deliver to mga boxes na to. Ginagawa po ng Bureau of Customs. Ayun. Nakikita naman po yung resulta. In fact, ito lang po talaga yung medyo challenge namin, no? Pero okay na rin po. Na-resolve na rin namin. Nandiyan na sa amin yung mga documentation. Itong nasa Luzon natin, no? And humingi po kami ng pasensya sa mga kababayan natin na medyo na-delay yung pag-deliver ng balikbayan boxes nila sa Luzon, no? Pero po yung iba naman po na hindi tayo nagkaroon ng ganung kalaking komplikasyon, no? Nakikita naman po natin maganda yung rate of delivery natin sa Mindanao, pati po sa Cebu. Unti-unti na pong nakukuha ng ating mga OFWs yung kanila mga boxes, no? Siyempre po ito, minamadali namin yung sa Luzon. Ang dami po tinayukuha namin yung reklamo na Yes. baka nga po hindi naman pakinabangan, no? Ang tagal na po kasi. So, kaya po ginagawa natin ngayon, do a weekly internal meeting and then yung update po namin, updated talaga yan, yung nasa website namin. Apo. Yun lang, siguro sa meeting mamaya, ipapaliwanag lang namin ano yung ibig sabihin ng for processing pa. Kasi napakahirap intindihin. Kung ako, nakakita ko for processing.
tapos mga 1 linggo ko na makikita for processing, sana malaman ko anong detalye ng processing na yun. Tama. So yun nga po sinasabi ko, no? Later on, during the Zoom meeting, at ito po, sinasabi ko na rin yan, documentation issues lang ho yan, no? Meron lang ho mga certain clearances. Siyempre, ma'am, yung binigay po sa ating pera ng Pangulo pang deliver po yun, no? Opo. Yung iba po, yung iba proseso po, waivers po yun nung demurahe, pati po ng mga storage. No? Ngayon, yung arrastre charges po, kinover na rin po nung binigay ng ating Pangulo at yun po yung unti-unti nating sinasettle ngayon para po mailabas itong mga boxes na to. Ayun. Alright, malinaw. Ayun, Okay. thank you. Attorney, salamat po sir at kami po ay napabigyan nyo ngayong araw na ito. Mabuhay ka, attorney. I hope to see you soon, sir. See you soon, sir. At kami po magpapasalamat, no, for, again, allowing us to use your program, sir and ma'am, to update yung OFW sa atin. Napakalaking bagay po niyan para sa kanila. Napakalaking bagay din po para sa Bureau of Customs na may ganito kaming platform, sir. Mabuhay ka, sir. Thank you. Ingat po.